umaga po sa ating lahat at morning devotion po. At bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa Panginoon. Napakahalaga po yung salitang thank you Lord. Kasi ang pasasalamat po ay isang pagpuri sa ating pangmahal na Panginoong Jesus. So, bago po ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employer. At thank you Lord po sa aking YouTube at page. At thank you Lord po sa part na to na kung saan ay dito ako namamalagi sa pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. I pray Lord na ang mga manonood po ay bigyan niyo din sila ng heart desire for God's glory and honor. In Jesus' name I pray, amen. Magandang umaga po. Ngayon po ay March 2, 2025. Ang aking babasahin po today ay ang aklat ng akalawang aklat, sulat ni Pablo kay Timoteo. So, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus, kay Timoteo na anak at na aking minamahal na anak, biyaya, kahabagan, kapayapaan ang nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus ang ating Panginoon. Pasasalamat. Alam niyo po, ang pasasalamat is one of worship to the Lord. Pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budi gaya ng aking mga ninuno. Kapag lagi kitang naalala sa aking mga panalangin araw at gabi, kapag naalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya na unang nabuhay kay Loida sa iyong lola at kay Eunice na iyong ina, ngayon ay nakakatiyak ay nanamamalagi sa iyo. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kung di espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at
pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa aking Panginoon na ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang siya sa atin ay nagligtas sa atin at tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. So, napakaganda po dito ang sinasabi po. Ito po ay sulat ni Pablo, Apostol Pablo po kay Timoteo na nasa kulungan po siya. Yan. Ito ba? Ang ganda ng ano na to. Ito ay binasa ko po, babasahin ko po siya ito para sa ganon maintindihan po natin. Tuloy ko po ang pagbasa ko po ito ay mula sa chapter 1, 2 Timothy chapter 1 hanggang chapter 1 lang po para po ma-explain ko po ng paunti-unti. Nasa ano na po tayo. Subalit ngayon, ibinigay ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating takapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito ay tinalaga ako ng takapag-aral, apostol at guro. At dahil dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayan at ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking ipinagkakatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Sundan mo ako at huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ingatan mo ako ang mabuting bagay at espiritong ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Ito ay nalalaman mo na mihiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asia, kabilang nasa kanila si Phileo at Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambayanan ni Onesiforo sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahiya ang aking tanikala. Kundi nang siya dumating sa Roma, hinahanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya sa pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam ko kung gaano karaming mga bagay ang pinaglilingkod niya sa Episo. Basta ituloy ko po ulit sa ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya't ikaw ay anak na maging malakas sa biyaya na kay Kristo Jesus at ang mga bagay na iyon ay marinig sa aking harap ng maraming saksi at sinumang ipagkatiwala sa mga taong tapat sa pagtuturo ring naman sa iba. Makipagtiis ka sa mga kahirapang gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay na buhay na ito. Yaman ng kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtagala sa kanya. Sinumang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang makipagpaligsahan siya ayon sa alituntunin. Ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat magkaroon ng bahagi sa mga buga. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo na si Jesucristo at muling binuhay mula sa mga patay, mula sa mga binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Na dahil sa kanya ay nagtiis ako
ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad ng isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya sa aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalulatian at walang hanggan, tapat ng salita. Kung ang itayo'y namatay na sa kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtiis, maghari naman tayo makasama niya, ay ating kakilanin ang ikakakilala tayo ng ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y magtiis, maghari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo ay hindi tapat sa Kanya, nananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang Kanyang sarili. Ipinaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at siya pagbilinan mo sa harapan ng Diyos na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi makapagpakinabang kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Alam niyo po, ang sarap po talaga ng pagbabasa ng Bible dahil alam niyo po, habang binabasa ko po ang salita ng parang the more marami po tayong naiintindihan sa buhay. Ang pagsasaliksik ng salita ng Panginoon ay isang matatawag na priceless. Why priceless? Kasi ito yung way tayo kung paano mabago ang buhay natin. Kung ikukumpara po natin yung buhay po natin na may Panginoon at walang Panginoon. Ang may Panginoon, ito lang po ang aking na trusted at napatunayan. In time of troubles, in time of happiness, in time of many challenge na mangyayari po sa ating buhay, alam nyo, magkakaroon po lagi ng peace of mind at magkakaroon pa po tayo lagi ng kaliwanagan paano po ito ayusin. Unlike na wala po tayo sa Panginoon, alam niyo po, ang gulo ng una, ang laging ito ang makamunduhan na aking nakikita dahil sa pag hindi po natin ito na gamit ng maayos, yung media, yung social media. Pag ang social media po ay hindi po natin to ginamit ng maayos, kagaya din po ng pagbabasa ng Bible. Pag hindi po tayo talaga nagbasa ng Bible, hindi po natin malalaman yung kasagutan ng ating mga katanungan sa ating buhay. Sa social media, iba ang gulo, kung ano na lang maipay. Nandun naman yung free will or freedom of speech, but ang gulo talaga. Pero mapapalad yung mga taong ginagamit ang social media sa paggawa ng mabuti, katulad ng pagpapayag, pagbabasa. Ang pagpapayag po ng mabuting balita ay isang ministeryo po sa Panginoon. Dahil po ang karamihan po ngayon ay gumagamit ng social media. So napakahalaga po ang ating pagtuunan ng pansin ang salita ng Panginoon, dahil alam niyo po, mas naiingibabaw na po ang kasakiman sa kamunduhan. Alam niyo po, ang tatay ng kamunduhan is yung si Satanas. Si Satanas, lagi yan nagbibigay sa iyo ng ganito, puro kanya bibigyan ng temptation. Unlike kay sa Panginoon po natin na si Jesucristo, binibigyan po tayo ng laya. Kaya nga po maganda po tayo lagi magbasa ng Bible, dahil ito po ang ating sandata. Ito po ang bibigyan kong diina. Kung tayo'y namatay kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Yan. Kung tayo'y magtiis, maghahari naman tayo sa Kanya, kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Yan. Diba? Pag ikinaila po natin ang Panginoon, ikakaila rin po tayo. But ito pa, sapagkat hindi niya may pagkakailang ang kanyang sarili. Kung tayo hindi tapat, yan. Kung hindi tayo hindi tapat, siya nananatiling tapat. Diba? Ang Panginoong Isus po is kahit po tayo makasalanan, sabi nga, di ba,
sa yan. God's come down to save the lost soul. So, ibig sabihin, bumaba po ang Panginoong Hesus sa mga katulad ko pong makasalanan. Yan po ang katotohanan. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa po ako sa kanyang pinili sa pagpapayag ng salita ng Panginoon. So, kayo din po, guys, magbasa po kayo ng Bible dahil alam niyo po, habang binabasa po natin to, iba po kasi yung naririnig lang, napapakinggan sa binabasa po. Alam niyo, pag binabasa niyo po, yung lalabas at lalabas, kung kunwari yung may gusto kang malaman, dito niyo po saliksikin. Huwag po kayong magtanong sa mga kapwa nyo po dahil minsan po yung interpretation po nila minsan iba. But we need to listen the preaching, katulad po yung pagsisimba. Napaka-importante po yun. Yun yung po tinatawag na group ministry, or talagang yun po yung talagang every Sunday or every once a week of a week na magkaroon po tayo ng isang gathering. Yun po yung tinatawag na pagsama-samang pagpuri sa Panginoon. So, hanggang dito na lamang po at have a nice day. Bye-bye!